Isang mapagpalang umaga po mga kabayan. Latest progress po rito po sa Marikina Flood Control mga kabayan. Ngayong araw, Biyernes, December 26, 2025 mga kabayan. So masilayan natin ngayon yung napakapulido na gawa nitong Tuyo at Shimizu Joint Venture. Isa po itong Japanese contractor dito po sa Marikina Flood Control Project na kung saan ito ay inaward noong 2019 mga kabayan. Okay, samahan niyo po si Borges Studio mga kabayan. Paki-like, share, and subscribe po. And maraming salamat. Grabe mga kabayan, no? Quality ng simento. Hindi oh. So talagang yung quality ng video ng gawa mga kabayan, talagang pang world class itong Japanese contractor. Kumbaga hindi kayang gawin ng local contractor, no? Paumanhin lang pong sasabihin, sa real talk lang po tayo mga kabayan. Talagang sa bakal pa lang, sa materialis, siksik liglig umapaw. So mayroon po tayong ipakitang mga sheet pile mga kabayan na gawa po ito ng mga kabayan nating local contractor, ano? Ipakita ko po sa inyo maya konti. So sa ngayon, itong area na ito, alam ko po sa inyo mga kabayan, ito po yung portion ng Eastwood area, malapit po sa mismong Manggahan Highway at pasok sa mismong Pasig Business Center. So itong area na ito mga kabayan, sa kanan po itong side, yung sa area ng Eastwood sa gawing kaliwa. So yung mga lupa na yan ay tatanggalin po yan. Tapos ito yung buhos nila. So ito naman po yung kabilang side mga bayan, sa side sa Eastwood, no? Sa kumbaga pinaka-last na rin po na retaining wall ang bubuhusan. So ayan po yung, hindi tayo nagkakamali, yan po yung Hapon or Filipino engineer po yan na nagsusupervise dyan sa mga nagtatrabaho, or Filipino engineer po yan siguro. Dati last update natin dito mga bayan ay napakaraming mga Hapon na pumunta, tinitingnan talaga nila yung quality ng gawa, dahil po ang mga manpower po nito mga kabayan ay puro Pilipino po, no? So yung mga engineer lang ang mga Hapon, at may halo din po mga Pilipino. So talagang itong Marikina Flood Control, shout out po sa ating mga kababayan dyan dito po sa taga Marikina, no? Na asahan natin mga kabayan na darating ang panahon na yung baha ay mawala na yan mga kabayan. So ito ay matatapos na, no? Pero malaki-laki pa po na yung trabaho. Nasa ano po ito mga kabayan, nasa 80%. So yung pinaka-retaining wall sa taas may buhos pa yan, kagaya rito sa kabilang side, oh. Ayan, yan po yung napakalaking good news. Pasig at Marikina mga bayan ay talagang, so ayan na po mga bayan, yung gilid nitong retaining wall ay mayroong walking at jogging area dyan mga bayan. Pwede ka maglakad every morning at hapon dito sa haba nitong Marikina at Pasig mga bayan. Yan ang malaking good news. Napakasulit. Grabe. Itong Tuyo and Shimizu Joint Venture nito mga bayan. Grabe yung quality ng gawa. Talagang hirap ang salita ng mga kabayan mga contractor. So ito po yung gawa ng Philippine contractor mga bayan. Ayan po yung gawa nila. Kaya na po magsalita, mag-isip ng
di ba, mga kabayan? Ayan oh, kita nyo, yung zip file dyan sa bandang harap, sa likod, mayroon pa siyang napakalaking bakal. At tingnan nyo yung mga kababayan natin na nakatayo dyan. Halos yung lapad ng bakal na kumbaga dagdag tibay sa likod ng zip file ay halos kasing tangkad ng tao. Halos nasa shoulder ang lapad niya. At makita niyo yun sa personal, mga bayan, ay grabe naman ang kapal ng mga bakal na ginagamit yung pagpadagdag tibay sa likod ng zip file. Plate marine plate yung ang pangalan niyan, yung nakaharap sa tubig, na kung saan hindi daw yan kinakalawang. Sabi ng ating Philippine engineer na nag-comment dito, shout out sa inyo, sir. So kaya itong project na ito ay talagang makikinabang ito ako sa tuhod pa natin. Ayan po mga bayan, yung haba ng ano na yan, ng zip file na yan, napakahaba, 21 feet or meters, hindi po masyado mga bayan. Ayan po, makikita natin yan mga bayan, yung ibang nakabao na. Ayan, yung kaharap sa tubig, yan po yung marine plate. Sa likod, ayan na yung bakal na grabe ang lapad yan. Tsaka ang kapal. Mas makapal pa sa mukha ng mga ilang congressman na nakaupo na yun dyan. Sila pala ang may-ari ng mga contractor. Sila yung gusto ko. Napakarami yung comment sa ating FB page. Bayan sa ating upload sa page natin. Sana daw ay ang contract trabaho ng flood control sa major projects, highway, ay Japanese contractor. Hanggang ngayon ay grabe, ang pangit pagkagawa. Talagang ang daming mga bitak-bitak. Kumbaga yung gumagawa 3 tao lang. So yan siguro mga bayan na ang pagmamay-ari ng mga ilang congressman din, yung mga nagtatrabaho dyan sa mga kumbaga mantini na lang na trabaho mga kabayan. Kaya binaboy na yung ating bansa sa mga politiko na yan. Sobrang kawawa. Kaya ay nako, lalong dumami ang corruption ngayon na sa ngayong administrasyon, no? Hindi sa pag-ano. Grabe, mga ghost project, mga flood control na mga ang laman ay mga karton, mga kawayan, yung laman, gusto ko. Ito kasi ay inaward ito noong dating administrasyon. Kaya quality like PNR, inaward po yun ng dating administrasyon pa. Yung PNR from Clark, Pampanga to Palambas City, Laguna. So ayan po mga bayan. Tingnan nyo yung tao, saka yung bakal. Grabe, mas malalapad pa sa tao yung bakal na pang dagdag tibay. So itong bandang kaliwa, ayan po yung gumagawa dyan ay Tuyo Corporation Unlimited. Napaka-solid shout out po sa ating mga bayan dyan. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Ayan po yung bandang kanan naman. Ang kanan ay Barangay Santolan yan, Pasig. So far, ayan po mga bayan. Ang retaining wall, nakataas na rin. Yan po yung posting kuha natin. Kaya na po bahala mga bayan. Mag-isip dyan kung gaano ka quality texture ng cemento yung baba din mga bayan na nakababa dyan
hanggang Marikina River Park na yan mga kabayan. Once na ito'y matapos na, no? So pagkatapos niyan, ayan po yung unang layer sa revetment wall, retaining wall, ay may buhos pa yan. Ayan po yung mga bakal mga kabayan, no? Kita nyo? Siksik, liglig, umaapaw ng mga rebars dyan. Grabe. Antindi. Kaya talagang yung pera na inutang ng dating Pangulo para dyan ay talagang kumbaga JICA ang nagpinansin itong mga bayan. Inutang natin gobyerno, dating administrasyon, at ngayon ay ang gumagawa, sige, pautangin kita Pilipinas, pero ang gagawa para sigurado ang quality at pang long-term solution, ang gagawa ay Japanese contractor, pero ang manpower, Pilipino. Yan ang kagandahan dyan. Makikinabang pa rin yung ating mga kabayan na mga nagtatrabaho dahil sa sila din kinukuha din para magtrabaho. Bumaba na siya dahil doon sa taas yung upload natin sa may area ng SM Marikina ay full blast na rin po ang pagdidredging doon. So sa ngayon, kukunti lang yung nagtrabaho ng mga bayan dahil alam naman natin, bakasyon December 26 ay kadalasan sa ating mga bayan nasa kanya-kanyang probinsya. Pero sa ngayon, mayroon pa rin nagtrabaho mga bayan. Ayan, sa gilid na yan, tatanggal na sila dyan ng tatanggal na sila dyan ng mga cover dyan sa retaining wall. Ayun po, pinapaklas na po yung close up natin. Ayan po, close up natin mga bayan, no? Butin lang yung drone natin, wala gaanong hangin ngayon. Medyo siya, hindi siya mahangin masyado. Ayan po yung retaining wall sa taas mga bayan. At sa baba, yan po yung revetment wall, yung marine plate na nakababa dyan sa tubig. Sa taas yan mga bayan, medyo malapad yan. Pwede ka mag-motor dyan, kasyang-kasya, bike, pwede ka maglakad-lakad dyan. Kabilaan po yan mga kabayan. At siguradong pagagandahin pa ito ng local government ng Pasig at mismong Marikina. At yung mga bahay na was out rito, ang kagandahan dyan, ipakita ko sa inyo maya-maya. Yung pabahay ng LGU ng Pasig, no? Yung butihing mayor ngayon dyan sa Pasig. Yan po mga bayan. Dito lang din po, ayan po, sa gilid nito mga bayan. Yung bakanteng lote na yun, may bakod. Yan na po yung, ayan o, pakita natin. Yan. Yan po mga bayan. Diyan po sila lilipat. Halos 270 plus na pamilya ang natanggal rito ng mga kabahayan. At sila ay diyan na sila titira. Nasa pangatlong palapag na po yung condominium style na pabahay ng gobyerno ngayon ng Pasig, no? Kasi yung area na yan ay Barangay Santulan, Pasig City po yung area na yan mga kabayan. So, yung una upload natin, doon po yung banda sa likuran natin, yung may mga dambuhalang bakal na binabaon. So, ayun po. So, yung kabilang side po mga bayan, no? Ang bilis ng gawa. Sa bandang kaliwa po, yan na po yung Estud na area, no? Quezon City. Na kung saan napakahaba na rin po ang tapos nilang retaining wall. Nasa na rin po sila. 1, 2, 3. Pangalawang layer na po sila mga kabayan. Halos magkasunod lang din po. Pareha lang dito sa area ng Santulan. Dahil dito sa Santulan area ay si Micho Corporation Unlimited din po. So ayan na po yung pabahay ng local government ng Pasig. Sa mga napiktuhan dyan sa widening nitong Marikina Pasig River. So ipakita ko
bayan yung view rito at masisilayan natin yung mga bahay dyan. Grabe. Alam niyo po mga bayan, yung na-interview natin si tatay dyan, taga-Rian siya, may bahay siya. Yung bahay niyang may dalawang palapag, yung bintana na pangalawang palapag mga bahay sa bahay niya ay talaga namang inabot pa rin ng tubig ba. Kasagsagang Bagyong Ondoy. Itong area na ito ay parang dagat na ng kasagsagang Bagyong Ondoy mga bayan. Talagang shock na shock sila nung panahon yun. Akalain nila hindi aabot yung tubig doon, pero umabot pa rin sa tindi ng tubig baha dahil sa kabundukan dyan sa Rizal at Antipolo. Sana po, alam niyo po mga kabundukan